Takay-takay sa puto at sabito ka. Gusto ko na pong Siya si bumalik. Caitlin Kate Misia, 4 na taong gulang, ng Pamplona 1, Las Piñas City, Metro Manila. Isang pambihirang batang nagtataglay ng 8 iba't ibang karamdaman na ngayon ay nahaharap sa isang sitwasyon para sa isang musmos na bata ay masakit makitang ito'y kanyang nararanasan. Isang batang pagkatapos ng maraming taon ay naoperahan upang malunasan ang isang karamdaman. Operasyong siya ring naging dahilan kung bakit ang isang munting batang ito ay 1 buwan nang hindi makalabas ng ospital. Ang problema ngayon, bakit 1 buwan na hindi pa rin siya makalabas? Dahil po sa PIP po ng doktor. Professional fee. Opo. Isang inang ginagawa ang lahat para matugunan ang kanilang pangangailangan. Inang ang Batangas at Maynila ay tila ginagawang pasyalan. Maihanap lang ng tulong ang anak at maiuwi na sa kanilang tahanan. Subalit paano nga ba sila makakauwi kung sila'y bigo sa kanilang mga nilalapitan? Makahingi man ng tulong ay di angkop para sa malaking halaga na dapat ay cash nilang maibibigay. Paano makakabayad kung ang tanging laman ng bulsa ay konting halaga na lamang? Halagang pilit pang pagkakasyahin para sa iba pang mga anak na naiiwan sa kanilang bahay. Paano makakarating ng Batangas yan? Hindi pa po muna po ako uuwi dahil magbabakasali po uli ako bukas dun sa Babalik ka ulit. Marami pang misyon ang ating haharapin. Marami pang mga kababayan natin ang nangangailangan ng ating tulong at panalangin. Ituring po sana ninyong ang pag-share ng video na ito ay tulong nyo para sa ating mga kababayan. Caitlin na, kapit lang. Marami nagmamahal sa'yo. Marami pang mga Pilipino ang may busilak na puso ang hahaplusin ni God para tulungan ka sa kalagayan mo. Kakantaan ko po kayo. Ang nagtindi nitong ilaw, walang iba, hindi ikaw. Salamat sa liwanag mo, kung magkakakulay ang Pasko. Anong pangalan mo, Nak? Anong pangalan mo? Anong pangalan niya? Chrissy Nicole po. Ilang taon na? 8. 8 po? Anong sitwasyon niya? Ano po, meron po siyang intellectual disability. Anong ibig Tapos sabihin po nun? ano po, yung late development din po siya. Meron din po siyang yung brain and facial abscess. Yung may mga bukol-bukol po sa ulo saka sa mukha po. Tapos si Ning naman. Si Brianna po ay meron pong acute malnutrition saka yung CHD po. Ilang taon si Brianna? Kaka-1 taon niya lang po kahapon. So ibig sabihin, tapos ang isa Si Caitlin Kate Misia po, 4 years old, ay mayroon pong iba't ibang sakit po. Ang sakit niya po ay multiple congenital anomalies, global developmental delay, saka focal epilepsy, tapos congenital heart disease sa puso po, PDA, saka pulmonary artery hypertension. Yung sa bituka niya naman po ay congenital colonic dilatation, Hirschsprung disease, saka gastroenteritis, motility disorder. ganun karami. Opo. Anong inopera sa kanya? Ang inopera po sa kanya ay sa bituka. Yung operation po na ginawa po ay yung pinutol yung bituka, ganun po. Meron po kasing picture dito ng kung saan makikita yung tinanggal pero hindi ko po pwedeng ipakita Opo. bilang pagsunod po sa community guidelines. Saan mismo ospital? Sa may Lipa, Batangas po. Bakit doon siya inopera sa private? Sa totoo lang po kasi taga dito po kami sa Las Piñas, tapos kung saan saang ospital ko na po dinala yung anak ko. Naka 15 ng public hospital na po kami. Tapos puro yung mga surgeon naman po, inaasikaso naman po siya. Kaso ang dami pong mga test na ginawa, procedure para po ma-detect kung ano po yung case niya, bakit hindi po siya dumudumi. Kaso ang sabi po nila, inabot na po kami ng maglilimang taon na siya, ang sabi po,
kulang daw po sila ng study na pag-aaral po sa ibang bansa. Ibig sabihin, naoperahan ngayon si Caitlyn. Opo, naoperahan po siya sa bituka, dun po sa... Tapos naging 4 po yung espesyalista, kaya po 4 po yung professional, pinababayaran po na. Anong problema ngayon? Bakit isang buwan na hindi pa rin siya makalabas? Dahil po sa paano po, PF po ng doktor. Professional fee. Opo, hindi daw po kasi pwedeng guarantee letter, kaya yung mga linalapit ko po ay hindi po pwede dahil PF daw po ng doktor, kasi daw po yung babayaran. Pag pinag-usapan yung kailangan bayaran sa ospital. Ate, ano ang pangalan mo? Christine? Christian po. Pag pinag-usapan Ate Christine yung kailangan bayaran sa ospital, magkano yung pinag-uusapan nating halaga? Nasa 192,000 po yung PF ng doktor. Nabawas na po yung sa PhilHealth saka sa disability po niya. Yung halaga na yon, kasi hanggang sa ngayon naka-confine, pwedeng madagdagan. Ibig kong sabihin, yung pag-stay nyo doon, wala na madadagdag sa bill. Ano po, yung room charge na lang po. So, madaling salita, yung 100 Yung 192 po ng PF ng doktor, yun ay na po pwede talaga. pang madagdagan yung kailangan yung bayaran para makalabas. Opo, sa Kasi room habang charge. nandun kayo, ibig sabihin nun, yung araw-araw na pag-stay nyo doon, mangangahulugan nyo ng karagdagan. Opo, bali nasa 264,000 na po. Ang kailangan yung bayaran. Opo. Ibig sabihin, kung tatagal pa, Lalaki palaki pa ng po. palaki. Bali po, nasa private po siya noon. Nagpalipat po ako sa semi-private. Kaya 1,750 po yung nadadagdag araw-araw. ganun kalaki. Opo. Kaya umabot na po ngayon. Kahapon po yung bill po na nandyan na hawak ko na 264,000 po. Yung kanyang bill kahapon. Kumusta na ngayon si Caitlyn? Ano po, bali iniwanan ko po siya kaninang umaga doon na linalagnat kasi sinumpong po kasi siya, yung baga niya po kasi ay mahina po. Bali, bago po siya inopera noon, ginamot muna po siya ng pulmonologist doon. Meron po siyang pulmonary artery, yung sa puso po niya, may butas din po yun. Kaya nakakaapekto po dun sa kanyang baga. Ayun po, sabi po ng pulmonologist kahapon, nagbabalik daw po yung sa baga na Kate. Kaya po rinisitahan niya po uli kami kahapon ng mga gamot, pero hindi niya na daw po ipapa-record sa nurse station para hindi na daw po madagdag sa bill. Kaya kami na lang po bibili sa labas. Sa totoo lang po, sobra po akong naaawa po sa kanya kasi gusto niya na po talagang makalabas, kasi lagi niya pong binabanggit na gusto niya nang alagaan si Brianna. Mapagmahal po kasi siya dito sa bunso niyang kapatid na may sakit. Lagi niya pong sinasabi kung kailan ko daw siya makakalabas kasi kawawa naman daw po si Brianna dahil may sakit nga po. Sobrang hirap po kasi kung saan-saan na po talaga ako humingi ng tulong. Lalo na po, halos lahat po talaga ng nalapitan ko, wala pong nangyari. Umakyat na rin po ako sa mga bus, sa mga jeep, para po ipanghingi po siya ng tulong. Halos ginagawa ko na lang pong pasyalan ang Maynila saka ang Batangas dahil pabalik-balik po. Nabibigo po ko sa mga linalapitan ko, pero sinusubukan ko na mailabas ko nga po siya doon. Katulad po kahapon, sinumpong po siya doon sa sakit niya. Yung baga niya po medyo humihina, kaya po linalagnat po siya, tapos hinihingal po. Kaya sabi ko, sana kahit manawagan ako na manawagan at nakakahiya man ako kung karakanino, gagawin ko po ang lahat para mailabas siya dun sa ospital dahil meron pa po siyang operasyon sa puso. Ayun nga, paano nakakaapekto yung pag-i-stay niya sa ospital? Bali po, pwede po siyang ma-expose sa mga pasyente po doon, katulad po ng may ubo, kasi si Kate po, bihira po siya magkaubo, bihira rin po magkalagnat. Bali yung pagkalagnat niya po na yun, 2 months na po siyang hindi linalagnat, tapos wala din po siyang ubo pero hinihingal po siya at may nakita po sa baga niya na namumuo na
plema. Sa madaling salita, habang nandun siya, pwede siya ma-expose Opo. sa iba't ibang sakit. Opo, sabi po nung doktor dahil daw po sa environment nga daw po dun sa ospital, na-expose na daw po siya at naapektuhan nga daw po yung kanyang kalusugan. Alam ko marami siyang sakit. Ano? Opo. Meron bang dapat na gamutan or procedure na dapat nagawa na hindi nagawa dahil hanggang ngayon naka-confine siya? Opo, meron po siyang mga test sa ospital po dito sa Quezon City, sa public hospital po na pinapagamutan niya. Meron po siyang mga test na yung sa Bair po. Tapos hindi na po kami nakapag doon matagal po ang reschedule noon kasi sa dami po ng nakapila. Meron din po siyang MRI po, screening pa lang po. Bali, ibig sabihin kailangan po namin mapuntahan yung screening. Pag hindi po nakapunta sa screening, next year na naman po yun. Tapos ang schedule po nun, bali 6 months po ang pagitan ng kaya Ibig sabihin, matatagal. maraming mga dapat siya nang magawa para naman dun sa iba niyang sakit na hindi magawa dahil hanggang Opo. ngayon nasa hospital siya. Opo, tapos hindi rin po siya nakakapag-therapy na. Bali po wala po siya ngayong gamot sa sa seizure kasi hindi ko na po siya nabilhan dahil nga po hindi po kami nakapacheck up sa neurologist. Yung MRI po niya kasi na yun ay para sa malaman kung active pa po ba yung seizure niya o kung clear na po siya sa seizure kasi halos 2 months po siyang walang seizure na. Paano yung gastusin niya? Yung gastusin po namin kagaya nga nito, yung ginagawa ko po, nagpapa-order pa rin po ako ng mga sabon. Kaso kahit po katulad po sa panghihingi ng tulong, bihira rin po na may bumili. At wala na ring oras kasi nga Opo. ginugugol kay kay Caitlyn Caitlyn sa po. ospital at dun sa paghahanap ng tulong. Opo. Sa mga oras na to may budget kayo. Sa ngayon po, may nagbigay po sa akin na yun nga po yung pamasahe pero sabi ko ilaan ko na lang sa pagkain pero po ilaan ko na lang po sa pamasahe pero po sa pagkain po wala pa po kaya yung mama ko na lang po yung nagbibigay po sa amin. Sa mga oras na to magkano hawak ng pera? Bali yung hawak ko na lang po na pera yung tera po sa kanina na binigay po ni yung bali ito na lang po. Yan na lang talaga ang hawak mo. Opo. Paano makakarating ng Batangas yan? Bali po yung sa sa Batangas po 188 po yun kaso hindi pa po muna po ako uuwi dahil magbabakasali-kali po uli ako bukas dun sa Babalik ka ulit. uulit-ulitin ko pong bumalik kahit hindi po nila ako tulungan kasi andito po ko para sa anak ko gagawin ko lahat kahit ipagtabuyan po nila ako at hindi po pansinin babalik pa rin po ako hanggang sa pansinin po nila ako. Sa totoo lang po sobrang hirap kasi meron po akong araw-araw na linalapitan. Update po ako na update ng bidding. Chat po ako ng chat po sa kanila. Binabaliwala po nila. Kaya sabi ko, kahit ipagtabuyan nyo ako, uulit-ulitin ko hanggang sa yung tao na yun na gusto kong lapitan ay makita ko at magtagpo kami. Kung meron kang message kay Senator ngayon, ano gusto mo sabihin sa kanya? Idol, sobrang hirap po na pinagdadaanan ko ngayon. Sa totoo lang, ilang beses po ako lumapit niya sa istasyon niyo. Ayoko na nga po talagang lumapit Pero, yung anak ko po nagsasabi na, Mama, lumapit ka dun sa idol ko, sa idol kong Pugi. Kasi napapanood niya po dun sa ospital teleradyo po, napapanood niya na tumutulong. Sabi niya, tutulungan po ako ng Santa Claus ko. Tutulungan ka niya, bakit di ka pumupunta doon? Sabi ko, pumupunta naman ako. Sabi niya, bakit hindi ka pa rin napapansin? Hindi mo ko na ilalabas? Sabi ko, kasi tulog pa si Idol. Ayaw ko sumama yung loob niya na hindi ako nakahingi ng tulong. Kaya, Sir Rapi, sana po, mapansin niyo po ako. Tulungan niyo po yung anak ko mailabas sa ospital kasi hiyang-hiyahin na rin po talaga ako manghingi. Lalo na po, halos wala na rin po makain tong mga anak ko. Tapos kailangan pa po namin magbayad na at magsettle dahil araw-araw na po kaming
Araw-araw po kami sinisingil doon. Magkano nga yung balance nyo sa ospital? 264,000. 264. Opo. Bali yung Tapos magkano ang hawak mo ngayon? 201. Yung tira po, 201 pesos. Opo. Ang balance nyo sa ospital. 264,000. Oh, i-minus natin sa 264,000. Magkano ang balance nyo? Ano po? 264,000. Opo. Makabawas kaya yung laman nito? Sobrang laking tulong na po ito. Ikaw ang magbukas kung may laman. Basahin mo muna kung ano nakasulat sa sobre. For Warrior Kate Journey. May laman kaya? Kuya Benji, sobrang laking tulong po talaga nitong ibinigay nyo. Napakalaking tulong po. Sa kapakanan na ng mga kababayan natin, pwede bang bilangin mo kung magkano yan? 5,000 pesos po. Sobrang laking tulong na po ito kasi hindi po mabubuo yung piso. Ay, hindi po mabubuo ito kung wala po yung piso. Sobrang laking tulong po, Kuya Benji. Nagpapasalamat po ako sa inyo na napansin nyo po ako. Sa totoo lang po, nahiya rin po ako sa inyo kasi kahit may comment, nahiya po talaga ako dahil alam ko naman po na kailangan nyo po na ibablog po yung bata kasi hindi po ako pinahintulutan ng ospital. Kaya nagpapasalamat po ko sa Panginoon na meron pong isang Kuya Benji na handa pong puntahan kami kahit malayo. Nag-commute pa po yan. Paano makakatulong yung 5,000 ngayon? Itong 5,000 po na ito ay pagbalik ko po sa ospital, ibabayad ko po sa billing para po makaawas po sa bill ng aking anak. Yan. Tulad ng like ko sinasabi, nakapunta po ako rito and also may naiabot akong 5,000 kay Ate Christine sa pamamagitan po ni Ma'am Josephine Dwyer. Again, Ma'am, unang-unay kay God, Ate Christine, maraming salamat. And this time, maraming salamat po kay Ma'am Josephine Dwyer. Si Ma'am po yung dahilan kaya may naibigay po ako na 5,000. And then, yun, sa mga nais pong magpaabot ng tulong, pagmamahal, para po lalong-lalo na para kay Caitlyn, para mailabas po natin sa ospital. This time, maglalakas loob po muli ako, magpipresenta po ako, Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, kung kayo magsesend sa ating account, lagyan nyo na isang maiksing message for Caitlyn. Yun po para malaman ko kung may matanggap ako para sa kanila. And then, kalabisan man, Ito, malaking challenge to, mga kababayan. Napakalaking challenge. Tulungan nyo po ako na mailabas po sa hospital si Caitlyn. So, with your permission, ate, kung ako po may matatanggap na tulong mula sa ating mga kababayan, hindi ko po yun idediretso kay Ate Christine. Ayaw ko nang maulit yung na-scam. So, yan, with your permission mga kababayan, lahat na ipapadala yung tulong diretso sa ating mahiwagang notebook, and then, hopefully, with God's help po, mabuo natin yung kinakailangang halaga. Kung pwede malagpasan pa, ako na po mismo yung magdidiretso sa billing. Ate Christine? Again, sa nais pong magpabot ng tulong, ayan, pwede nyo po ako i-message, and then wag nyo kalimutan, lagyan nyo po ng isang maiksing message na for baby Caitlyn or your Warrior Kate Journey. Mas kilala po siya doon. Yan. Or for Caitlyn. Para alam ko na yun po'y para sa kanila. Yun pong tulong na yun. Anong masasabi mo ngayon? Thank you po sa inyo. Maraming salamat po para sa kay Caitlyn po. Maraming salamat sa inyo. Nak? Caitlyn, sana kalabas ka na. Salamat po. Bigyan niyo po kami. Pero sana kalabas si Caitlyn Beamer siya. Sana po din kagamot na din kami. Dalawa kong kapatid na si Brianna Beamer siya din. May mga maintenance din yung dalawang bata. Bali wala po. Siya po kasi kailangan po katulad po kay Caitlyn, kailangan po ng mga test pa dahil yung mayroon din po siyang screening sa MRI, sabay po sila. Ngayon sa kanya po September 16, kailangan na po rin namin mapuntahan. Ibig sabihin, yung dalawang bata, hindi pa rin na-check up ng mabuti.
nag-test na po sila, ano pa po, kailangan pa po namin na yung bago po kasi totally mabigyan ng gamot, kailangan pa po ng yung kagagaya po sa kanya, kailangan po niya ng MRI, pero pinagte-therapy po siya. Kaso po hindi ko po madala sa therapy dahil yun nga po, inuuna ko nga po yung anak ko si Caitlin Cates, ang aking warrior Kate Journey, dahil para po makalabas na po siya, kaya po hindi po kami nakakapunta sa schedule niya po ng check-up para mabigyan po siya ng therapy dahil po yung sa kanya late development po kasi siya, yung pang 2 years old po yung sa isip, yung age niya ngayon po ay 8 na siya, pang 2 years old po Pa yung isip. Opo, kaya kailangan po ng therapy po.